One. Ayan po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay at inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo at sabi po sa salita ng Diyos sa Psalms 150 verse 6. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon! Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo ialay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ang aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo ialay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ang aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw
tayo magpuri sa ating Panginoon. Ating po magpalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah! Gusto ko ngayon umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Isaya't lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking kakuhan, kapayapaan ng iyong halin. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord, you are more than enough. Gusto ko ngayon umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking kakuhan, kapayapaan ng iyong halin. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Lord, you are more than enough, Lord. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than Jesus, you are more than Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Isang mataas at malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Sige po, ipalakpak pa natin ang mataas. Hallelujah! Napakabuti mo ng Diyos. Hallelujah! Tayo po ay magpatuloy sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Masaya po ba kayo na nandito tayo upang magpuri sa Panginoon? Say Amen! Amen. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos, kami po ay muling nandito upang purihin at sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang kumilos at gumalaw sa lugar na ito, sa oras na ito. Ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. Hindi dahil sa mga nagawa mo, sa mga gagawin mo pa,
kundi ikaw ay aming pupurihin kung sino ka talaga, Lord, sa aming buhay. Hallelujah. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Diyos? Purihin natin ang nag-iisa, dakilang Diyos ng aming buhay. Dakilang Diyos, Panginoon, wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Minsan ka, dakilang Diyos, dakilang Diyos, Panginoon, walang hihigit sa'yo, wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, tanging pangalan, Jesus, tanging pangalan, Jesus, makapangyarihan, Jesus, di nagkukulang, kapag kailan paman. Dakilang ang Diyos, dakilang Diyos, Panginoon, wala nang higit sa'yo, wala nang higit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Minsan pa natin ulitin, dakilang Diyos, Panginoon, walang hihigit sa'yo, aming Ama. Walang hihigit sa'yo, wala nang higit sa'yo, lagi kang papupurihan, buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, kapayapaan, Jesus, kaginhawaan, Jesus, kagalingan, kagalingan, tagapagligtas, dakilang Diyos, Panginoon, wala nang
Maaari po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating puso? Hallelujah, Lord. Panginoon, tunay na wala na kaming hahanapin pa, Lord. Sa inyo, Panginoon. Lahat ng aming mga kailangan, sa inyo lamang naming matatagpuan, Lord. Kapayapaan, kagalakan, kagalingan, ang aruga, Lord, nasa inyo. Lahat nasa inyo, Panginoon. Ang tanging kailangan lang namin ay lumapit sa inyo. Hallelujah, Lord. Take po natin itong moment na to para isipin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Natin pong awitin. Minsan pa kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling niyo.
Mon, wala nang hahanapin ka. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Walang papantay sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Mon, sa uling pagkakataon, ating awitin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Aming Ama. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede po ba natin ilagay ang ating mga kamay sa ating mga dibdib at sambitin po ng ating mga labi? Panginoon, naisin po nawa ng pusong ito ang manatili sa piling mo. Ulitin natin, Panginoon, naisin nawa ng pusong ito ang manatili sa presensya mo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord. Tingin mo yung malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tungayan mo po ang iyong mga anak. Yan po ang mataimtim po naming panalangin. Na anuman ho ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, ang masambit po ng aming mga labi sa aming pananalangin, ay ang naisin lagi na manatili po sa iyong piling. Sapagkat sa iyong piling, doon po namin nararanasan, dakilang Diyos, ang tunay pong kapayapaan, ang tunay po na pagyakap na hindi mapapantayan ng kahit na anumang yaman dito sa lupa. Nawa, Lord, ang bawat isa sa amin, sa oras na kami po ay nahihirapan, hindi nawa kami mahirapan lumapit sa iyo. Yun nawa ang una naming maisip sapagkat ikaw ang Diyos, kailanman na hindi ho nagpapabaya sa amin. Maraming salamat po, tunay po, katulad ng aming mga inawit. Dakila ka sa aming buhay. Wala kang kapantay, walang salita na papantay sa iyong kabutihan. Mula noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka ho nagbabago. Napakabuti niyong Diyos at marapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, nandito po kami lahat. Ang aming pong dalangin ay maparangalan ka po namin sa oras po na ito. At anuman pong bahid karumihan, nakikita niyo po sa amin, Lord. Katigasan ng loob, rebellion, prideful spirit, Lord, we submit everything unto you. In the mighty name of our Jesus. And cleanse us, O Lord, with your most precious holy blood.
Sa gayon, Panginoon, it is only the Holy Spirit ang siyang gagalaw at kikilos sa buhay namin at sa aming kalagitnaan. Ang sa gayon, Panginoon, ang oras na ito ay mailaan po namin para lamang sa iyo. Ano man po ang mga alalahanin na aming pong dala po ng aming pong mga pinagdadaanan, Lord, ito po ang aming pahinga. Pahinga sa presensya po ninyo. Hayaan mo, Lord, na ang mga lalahaning ito ay mapalitan ng tunay pong pagsamba. Pagsambang tumatagos hanggang langit, Panginoon. At mararating ang iyong luklukan at mararanasan po namin, Panginoon, ang iyong kalapitan. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat po sa biyaya po ng buhay. Salamat po sa biyaya ng kalusugan at higit sa lahat, Lord, salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa blessed hope, Lord, na bagaman marami kaming pinagdadaanan, kung titimbangin, mas marami yung aming pinagdadaanan kaysa sa mga bagay po na aming pong nasisiyahan. Subalit, Lord, every time na titingnan po namin ang katotohanan ng iyong salita, na mas mayroon kaming pag-asa na hinihintay sa iyong muling pagbabalik, Lord, nako-comfort po kami. At ang dalangin ko po, Panginoon, doon kami laging tumingin, doon kami laging sumandal, doon namin i-angkor, Panginoon, ang aming pong pag-asa, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat sa lahat po ng oras at pagkakataon. Kung ano po ang inyong sinimulan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, tiyak na tiyak po kami dahil sinabi sa iyong salita, natatapusin po ninyo ito, Panginoon. Kaya po ang dalangin namin, pagkalooban nyo kami ng pusong masunurin sa iyong naisin. Pusong mapagpakumbaba, pusong laging handang makinig, Panginoon, sa iyong mga paalala, gamit ang iyong mga lingkod, sa iyong mga pagtutuwid, Panginoon, ang sa gayon, tunay po, na nandun kami lumalakad lagi sa naisin po ninyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na wag pong masayang ang mga lakas, ang mga oras, ang mga pribilehiyo, ang mga opportunities na ipinapaintulot nyo sa amin, na hindi po namin mag-grab para maparangalangan ng iyong dakilang pangalan. Salamat, Lord. At sa oras na ito, sa iyo po namin itinitiwala ang aming pong mga pag-uusapan. Mangusap ka, Banal na Espiritu. Pangunahan niyo po ang iyong lingkod at mahayag ka po sa aming kalagitnaan. Hayaan mo po na ang iyong salita ay patuloy pong tumagos sa aming pong mga puso. At hindi lamang po ito matanim, higit sa lahat mamunga, tumubo at mamunga ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ikaw lamang po ang aming pararangalan. Ikaw lamang po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. At muli, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Good morning po sa lahat. Batiin niyo po ang katabi niyo ng isang mapagpalang umaga. Ayan. So medyo tinitingnan ko yung mga upuan. Parang marami pong bakanti po. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil hindi ho kayo isa sa mga somehow wala dito. Dahil lahat po tayo ay nagtagumpay sa biyaya ng Panginoon, inuna po natin ang oras po na ito. Ano po? Sapagkat tayo po ay nananampalataya at naniniwala po at pinapanindigan po natin ang paniniwala natin na ang araw na ito ay araw po ng pagsamba sama-sama para sa Diyos. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon muli sa araw na ito. Natapos na po yung topic po natin for this month about po doon sa ating pong pinag-uusapan po. Ano po? About doon po sa stewardship of our calling and the ating pong mga talents. Ano po? So, gifted to serve ang title po natin. So, mayroon po tayong spare po na dahil may 5 linggo po tayo ngayon. So, supposedly, ang linggo po na ito ay nakalaan po sa ating pong visiting pastors. But
Kami po ay nananalangin na hindi naman out of pride, pero parang meron ho kasi kaming panalangin na kung meron kaming iimbitahan na mga pastor sa labas po ng ating ubasan, una po, makakarating po tayo lahat ng maaga. Ano po? Kasi po, sa Diyos tayo nagsusulit, pero syempre pag may invitation tayo from other church para po magpahayag sa atin at mag-encourage sa atin, maganda po tingnan na tayo po ay dumarating habang tayo po ay sumasamba. Ano po? At naalala ko po, nag-meeting kami last Friday. Nahiya akong invite si Pastor Pablo, dapat siya po ngayon dahil nga yung pong sabi ko, di pa ako nakakatayo kasi na-schedule ko po yung month ng buwan po na ito na hindi po ako kasama dahil gusto ko pong ma-impart ito doon sa mga kapatid na mga pastors natin. Sabi ko, parang kailangan magpaalala muna uli sa ating mga kapatid. Ano po? Dahil ang linggo po ay minsan lang po sa isang linggo. Kung tayo po ay hindi po nalilate sa ating pong mga kanya-kanyang trabaho kasi natatakot tayong mabawasan, natatakot ho tayong pag nag-carry over po siya, maging cause po siya ng pagkatanggal sa atin, ang ating pong panalangin at paglambing ko po sa inyo, bilang inyong lead pastor po, nawa po yung linggo po ay maibigay din po natin sa Diyos nang hindi rin po tayo nalilate. Ano po? Sapagkat yung pagdating po natin ng maaga, gusto ko pong sabihin po na yun po ay pagpapakita sa ayaw natin sa gusto na tayo po ay excited na makatagpo po ang Diyos sa oras po na yon. Ano po? So, buti na lang, sabi niya sa amin, nagpatotoo din siya. Sabi ni Pastor Pablo, pero siyempre hindi yun yung ating naisin. Ano po? Kasi usually ang mga pastor talaga nasa unahan because that's a sign of leadership. Siyempre, ang magandang leader po ay ikaw lagi yung nangunguna. Ibig sabihin, ikaw yung modelo. Sa oras ng pagsamba, nakikita nila na ikaw ay sumasamba para somehow tularan kanyang sambahin. Kaya po madalas po ang mga pastor, ang mga leader po ay nilalagay po sa unahan as a model. Ano po? Hindi po tayo gwardya. Kasi pag nasa likod po tayo, guardian tayo. Tinitingnan natin kung sumusunod ba sila. So, sa approach po ng spiritual, hindi po tayo nagbabantay kung may ginagawa sila. Ang ginagawa po natin, ipakita natin sa kanila na ginagawa natin ang tunay pong pagsamba. Kasi mas maganda po tingnan na ginagaya tayo sa pagsamba kaysa sa pinapagalitan natin sila kasi hindi nila ginagawa yung dapat na ginagawa nila. Ano po? Kasi may kanya-kanya po tayong pananagutan sa Diyos. Ano po? So, si pastor po, nasa unahan po siya, at pagpasok niya, wala din mga tao halos. Kaya nagtatanong siya, ano bang event ngayon? Ano bang holiday ba ngayon? Ano bang mayroon ngayon? Bakit kaya parang walang laman sa laki ng simbahan nila? Pero nagulat daw siya, pagkatapos ng worship service, ng worship theme, pag-akit niya dahil siya po ang magtuturo, nagulat siya, ang dami na nila. Ayan, so sabi niya, nakakagulat. At sabi ko, Pastor, walang pinagkaiba sa aming pong kalagayan. Pagpasok namin, pagsimula ng worship team, halos wala din ho tao. Minsan kinakabahan po ako sabi ko. Kasi kung ano na nangyayari sa mga kapatid. Pero naiibsan yung kaba pag umakyat ka at makikita mo puno na uli sila. Pero ang pakiusap po natin, ang lambing po natin sa bawat isa po sa inyo, nawa po, 8:30 po tayo nag-i-start exactly. Ano po? So nawa po makarating tayo ng kahit 8:29. Okay po ba yun? Para po at least pagpasok ng 30, kasama ho tayo sa mga pagsamba. Ano po? Para po mabuo natin. At huwag din naman tayo uuwi nang hindi pa tapos. Ano po? So yun lang po ay paalala po sa atin sapagkat ang gamot daw po sa limot ay paalala. Ano po? So purihin po ang Panginoon. Minsan po natin palakpakan ang ating Diyos sa araw na ito. So tapos na po ang ating pong gifted to serve na tema. Ngayon po ay isiningit ko po ito in line with, kasi ang araw na ito ay the first day of the week. Sunday kasi is the first day of the week. Sa Bible po,
Kaya po ito yung unang araw po ng Holy Week. Ano po, this coming week kasi, Holy Week, di ba? Ito na yung Holy Week, ano po. Kaya po, isiningit ko po to na pag-usapan natin yung ginawa ng Panginoon doon sa cross, na i-relate po natin doon sa ating pong pinag-uusapan about stewardship. Ano po, ano ba ang stewardship doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross of Calvary? Sabi dito sa title natin, kaya nabuo po siya ng The Cross, the Greatest Act of Stewardship. Ano po, para tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin patungkol po sa stewardship. Dahil ako po'y nananampalataya, buong puso po, na kapag tayo po ay natuto na maging mabuti at matapat na katiwala ng Diyos sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala niya sa atin, patuloy po niya tayo pagkakatiwalaan ng mas mahigit na dapat na ipagkatiwala sa atin. So ito po yung biblical principle na kapag na-embrace po natin at naging instinct po sa atin, nagagawa natin because we are aware about the importance of being the steward, nagiging matapat ka, nagiging mabuti ka, I'm sure po, yung mga bagay na pinagdadaan natin sa nagdaang panahon, mapapalintan siya ng unti-unti sapagkat nakikita ng Diyos na nagbabago ka na rin. Kasi, o nga naman, kung isa lang yung hinahandle mo ngayon, tapos hindi mo pa siya maasikaso, speaking of the cell group, paano kapag kakatiwalaan ng Diyos ng 12? Tama? So, kailangan natin ipakita sa Diyos na karapat-dapat tayo na pagkatiwalaan, kaya nga po, tinuturuan tayo maging matapat at mabuti pong katiwala. Nang sa gayon po, ay mapagkatiwalaan talaga tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa po sa atin. So sa aspeto po yun ng ating pong cell group. So mag-carry over po ito kapag nagiging matapat at mabuti po tayo sa bawat bagay po na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ang nangyayari po, it carried. So sa sarili mong buhay, sa negosyo mo marahil, sa trabaho mo, sa pagmamanage mo ng family mo, unti-unti ka na ng Diyos na pagkakatiwalaan dahil nakikita sa iyo na pwede ka na niyang pagkatiwalaan. So, malaki pong bahagi ito sa buhay po natin because I do believe ang biyaya ng Diyos ay nandyan lang, hindi lang natin siya nakukuha because hindi tayo aware of our responsibility. Kaya mo, alam niyo po, sa pag-aaral ko po nitong stewardship, nagkaroon po ako ng definition po ng blessing na kinonvert ko to as a responsibility. Ang definition ko ngayon, pag may pagpapala, ang karugtong po nito, may responsibility na naman ang binigay ang Diyos sa akin. Dati ang tingin ko lang, uy, may biyaya ang Diyos na binigay sa akin. So pag biyaya kasi ang tingin mo, minsan nagiging as human, nakaka-focus po tayo doon sa benefits of the blessing. And most of the time, pag may pagpapala, minsan napapalitan ito yung mga paglilingkod natin. Ano po? Kaya po para maging aware tayo lagi at mabantayan po natin ang sarili natin, magbantayan tayo sa isa't isa. So sa pag-aaral ng stewardship, natutunan ko po na i-define yung blessing as a responsibility. Kaya po pag may binibigay ang Diyos na biyaya, Lord, this is another responsibility. Make me a faithful and good steward of this responsibility that you have given to me. So, syempre, hindi natin magagawa yon with our own strength. So, yun po yung magtutulak sa iyo because you have defined the blessing as a responsibility to us the guidance of the Holy Spirit. So, nag-i-enjoy ka dun sa blessing, pero hindi mo nakakalimutan, responsibilidad yon. Dapat ang maparangalan sa biyaya na yon ay hindi po tayo, hindi lamang tayo ang mag-enjoy, kundi higit sa lahat, mabaluwalhati natin ang Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng biyaya po na yon. So, ganun po ang aking definition po, simula po nung matutunan ko po itong pag-aaral po ng stewardship. Kaya ngayon po, sabi ko nga po, sisingit tayo. Because tayo po ay nandoon po sa Holy Week po celebration, kasi celebration, 2,000 years ago na ito nangyari. So this is just a celebration, but every celebration, mayroon pong mga paalala po na tayo po ay dapat na matutunan, ano po, at wag natin makakalimutan, not only during the time of the celebration, but yung pong magpaalala sa atin dire-diretso, ano po. Pero nagkakaroon po ng yearly celebration para po sa buong taon, baka nakalimutan mo, mapaalalahanan ka ulit. Nang sa gayon po, mabalik ka po doon sa dapat mong ginagawa. Sabi po rito sa Luke 23:46, Father, kinuha ko lang po yung pinakasinabi ng ating Panginoon. Father, into your hands I commit my spirit. So ang talata po na ito ay bahagi po doon sa
7 last words of Jesus during po doon sa kanya pong paghihirap hanggang siya po ay maipako po doon sa krus. At ito po yung Luke 23:46, ito po yung pinakahuli. Hindi po yung it is finished, hindi po yung tetelestai. Hindi po yon. Ang pinakahuli is, Father, bago siya malagutan ng hininga, Father, into your hands I commit my spirit. So ganun po yung nabanggit po ng ating Panginoon sa ating pong Ama na nag-utos din po sa Kanya para po gawin ang bagay dito po sa lupa na trabaho niya. So yung last word po na ito, before Jesus Christ died, is not a word of defeat. So lagi natin tatandaan kasi namatay siya eh. So but alam natin yung kanyang pagkamatay ay mayroon pong dahilan at may kabuluhan. Kaya po yung kanyang pagkamatay ay hindi po pagkatalo. Parang pong sa mga Kristiyano, kapag ikaw po ay tunay pong nakakilala sa Panginoon, pag namatay ka ay hindi po ito pagkatalo, kundi ito ay pasimula ng pinakamagandang bagay na mararanasan mo sapagkat tapos ka na sa magulong mundo, kundi nandun ka na, naghihintay ka po sa judgment na gagawin ng Lord, pero ikaw ay nasa kanyang paraiso na. And that's the advantage of being in relationship with Jesus Christ. So yun po yung ating pong mga blessed hope. Yun po, kaya po pag may namamatay pong Kristiyano, tayo po ay nalulungkot for some time, lalo po yung mga first family po, dahil siyempre, hindi na natin siya makakausap personally. Hindi na natin siya makakabanding, wala na po tayong mga memories na mabibuild. Pero at the back of our mind, sa ating pagdadalamhati, punong-puno ho tayo ng kagalakan sapagkat natapos po niya ang kanyang takbuhin dito sa lupa nang mayroon pong maingat na pagmamahal at relasyon po sa Diyos. Kaya tiyak na tiyak po tayo na pagdating ng panahon, tayo man ay makakasama uli natin siya. So ito pong kamatayan na ito ng ating Panginoon. Nung sinabi niya, Father, into your hands I commit my spirit, is not a word of defeat, but this word is a word of trust, a word of surrender, and a word of stewardship. So pagtitiwala, sapagkat alam niya, natapos niya ang trabaho niya, may gagawin pa muli ang Diyos. Surrender, sapagkat nagtiwala siya sa konsepto at prinsipyo na sinasabi ng Diyos, Ama, na ibinigay sa kanya, pagpunta niya dito sa lupa, at higit sa lahat, yung pagtitiwala, yung stewardship bilang katiwala po. Kaya po, ang Holy Week po na ito reminds us about the suffering, about the death, and about the sacrifices of our Lord Jesus Christ on the cross. So yun yung nagpapaalala po sa atin. Kaya po every time na nag-Holy Communion tayo, sabi doon sa word, sa salita ng Panginoon, remember me. Pinapaalalahanan tayo na alalahanin natin na itong ostya na to or bread na to, it's represent the body of Christ na pinahirapan para po sa kaligtasan ng atang sangkatauhan na magtitiwala sa Diyos. At yung juice or the wine that represent the blood of Jesus. So, pinapaalala, kaya sabi doon sa Corinthians, as you do this, remember of me. So, ngayon din po, sa Holy Week po, ito po'y pagpapaalala po sa atin, yung Holy Week na to, pinapaalalahanan tayo na may Kristo po na bumaba dito sa lupa para maghirap, para po magsakripisyo at mamatay, at muli pong mabuhay doon po sa cross na yon para po sa katiyakan po ng ating kaligtasan. Without the story of the cross, we are not complete. Hungkag po itong mga ginagawa po natin, wala po itong kabuluhan. But because may nangyari pong totoo, kaya po nagpapatuloy po tayo. Kaya po, malinaw na po sa atin yung stewardship dahil paulit-ulit na natin for 3 months po ng stewardship po o yung pagtitiwala sa atin. Ito po ay pagmamanage po natin ng something na hindi po belong sa atin. So ganun po, di ba? Basic na definition po ng stewardship. Ibig sabihin, hindi yan sa'yo, pinagkatiwalaan ka lang, minamanage mo yan, hindi para sa kaluwalhatian mo or para sa kabutihan mo, kundi para sa kabutihan ng tao na nagtiwala sa iyo na pamahalain yan. So that's what we call stewardship. At ang ating Panginoon po, pumunta po siya dito sa lupa at ang kanyang pong intention po is to fulfill the mission that the Father has given to Him. May God-given mission po ang ating Panginoon. Kaya po, pag nag-aaral po tayo ng SOL, makikita po natin doon sa vision, the principle of the vision,
hindi po doon makikita na si Jesus Christ ay may vision ng pagdating niya rito. Parang naghihintay siya ng vision. Hindi. Because si Jesus Christ, pagpunta niya dito sa lupa, may bit-bit na po siya na God-given mission and vision. At tayo pong mga Kristyano, ang pangitain po natin, ang vision po natin, ay i-adapt yung vision ni Kristo. Ano yon? To seek and save the lost. So kaya po mayroon tayong paghayo at mayroon tayong discipleship making. Because that's the vision that God entrusted to us. Therefore, yun po yung i-embrace po natin. Kaya po nag-i-strategize po tayo sa tulong ng Lord kung paano natin siya magagawa. So nang pagpunta ng ating Panginoon dito sa lupa, mayroon siyang God-given mission from the Father, and He faithfully, tandaan po natin, manage everything until the very end of His life. Minanage niya faithfully. Kaya kung mayroon man po na masasabi po dito sa team natin for the year, ang ating Panginoon yon, si Jesus Christ. At dahil tayo po ay created according to the likeness and image of God, so hindi po malayo na magawa din natin ang ginawa ni Kristo na nasabihan ng Ama, well done, my good and faithful servant. Dahil faithfully God managed the Lord Jesus Christ, the mission that God has given unto Him here on earth until the very end of His life. Kaya po, sabi po rito, the cross is not only about sacrifice, it also about stewardship. Di ba pag tinitingnan natin ang cross, ang naaalala natin mga sacrifices. Pero hindi lamang sacrifices, hindi lamang death, kundi makita din po natin yung pagiging steward. So, dagdag po yun doon sa alalahanin po natin, sa inaalala po natin pag nakakita tayo ng cross. Na ang Diyos po ay naging matapat sa tungkulin at pinagkatiwala sa Kanya ng Ama, ang ating Panginoong Hesus. Pinagkatiwalaan siya hanggang sa dulo, ginawa niya yung bagay na dapat niyang gawin sa Kanyang pagbaba dito sa lupa. Kaya po, titingnan po natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Mabilis lang po ito, 3 bagay lang po na gusto ko pong i-share po sa inyo kung paano po na naging mabuti at matapat na katiwala si Kristo sa mission na binigay sa Kanya ng Ama sa Kanyang pagpunta dito sa lupa. Number 1 po, sabi rito, Jesus stewarded His mission. Alam po ng ating Panginoon na pagpunta niya po dito sa lupa, ang purpose niya, ang mission niya is to save the world or to seek and save the lost. Malinaw po yun, mission ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po ng John 17, verse 4 po, sa New King James Version, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Sabi ng Panginoon, pag tinignan natin sa Tagalog, pinarangalan ko ang iyong pangalan dito sa lupa at natapos ko ang pinapagawa mo sa akin. Di ba ito yung panalangin natin? Kung tayo man po ay kukunin na ng Diyos, ang panalangin po natin, wala po tayong unfinished business dito po sa lupa. Ibig sabihin, maingat at buong tapat nating nagawa ang mission na pinapagawa ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi tayo nagsayang ng oras. Every opportunity that God has given unto us, ginagrab natin to declare the goodness of God and to share the good news of our salvation sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Yun po yung pagkakasabi po ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, I have glorified you on earth, I have finished the work which you have given me to do. So makikita natin, si Jesus Christ, He did not waste the purpose that God has given unto Him. He stayed focused, importante po yan, He stayed focused on God's mission. Kasi tayo po, nagiging focus lang po tayo kapag tayo po ay maayos po ang kalagayan natin. But when the time of, or in a season of struggle, in a season of trials and testing in our life, paano tayo nagiging focus pa rin doon sa takbuhin natin? Somehow, nagkakaroon po siya nagdi-diminish po or nagkakaroon po ng problema. Nagkakaroon po ng distraction po, nadidistract po yung focus natin. But tingnan natin po ang ating Panginoon. Jesus Christ focus, sabi rito, He stayed focused on God's mission or God's mission even when He was rejected. Kahit nga nung una, di ba, nung siya po ay nananalangin sa Gethsemane, now, the first
drop of His blood that represent po nung kanya pong faithfulness sa mission na binigay ng Diyos sa atin. Yung first blood na yon na na-drop na pawis parang dugo, that means faithfulness. Yung kahit sabi niya, Ama, kung pwede lang, para praising po, wag na mangyari sa akin ito, yung siya po ay maghihirap at mamamatay sa krus. Pero sa dulo, sabi pa rin niya, mangyari ang iyong kalooban. So that's faithfulness. So he was rejected. So focus pa rin siya sa mission niya, that to seek and save the lost, kahit rejected po siya. Ilan po sa atin dito yung na-reject? At when we are rejected, or we were rejected, nakakalimutan na natin ang mission natin. But the Lord Jesus Christ still focused on His mission. Kahit ni-reject na siya. Di ba kahit po nung kapanganakan pa lang niya, rejected na siya kasi hindi siya tinanggap ni Jose sa simula. Ni-reject din po siya ng lugar na kanyang kinabibilangan ng community. Ni-reject din po siya dun sa mga tutuluyan ng pinuntahan nila kaya napunta sila sa sabsaban. Ang daming rejection, ni-reject din siya ng kanyang mga kapatid biologically. So ang daming rejection at ni-reject siya ng mga tao na ililigtas niya. So kahit rejected po ang ating Panginoon, He is focused on the mission that God has given unto Him. Kaya po nagkaroon tayo ng kaligtasan. Another thing po, He was mocked. Focus pa rin siya kahit po siya po ay tinutuya. Ilan po sa atin, pag tayo po ay tinutuya, or ano ba ng ibang Tagalog po ng tinutuya, tayo po ay kinukutya, or tayo po ay pinagsasabihan ng hindi maganda dahil sa ating pananampalataya, tayo po ay nadidi-focus tayo, nawawala tayo sa focus natin. That's why every time pinapaalala sa atin ng Panginoon na even He was rejected, even He was mocked, He stayed focused on the mission that God has given unto Him. And then the third one, He was betrayed. Isa sa kanyang mga disipulo, siya po ay pinagkanulo. Ilang tao na po ang tinulungan mo? Ilang tao na po yung pinakain mo? Sabihin na natin yung katagang pinakain mo sa mga palad mo. Pero at the end of the day, binitrade ka pa rin. Ilang tao na yung pinakitaan mo ng tunay na pagmamahal, pero sa dulo, mayroon pala siyang iba. Ano? Kaya nawawala po tayo sa mission natin. Kung tayo po ay lingkod ng Diyos, Pastor, hanapin ko po muna yung sarili ko kasi nasasaktan po ako. But God, the Lord Jesus Christ, focused on His mission. Even He was rejected ng isa sa kanyang mga disipulo. So yun po yung tiniting natin ngayon. Nang sa gayon, ma-encourage tayo, ma-motivate po tayo at mapalalahanan po tayo. Totoo may mga taong magbibetray sa atin. Totoo may mga tao na magre-reject sa atin. Totoo may mga tao na mangungutya po sa atin. But, do not focus on that. Focus on the mission that God has given unto you. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. And even He suffered, He stayed focused on God's mission. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya naman po, pinagpatuloy po niya ang mission. He continued the mission. That's why yung cross po na yan, the cross was not an accident. It was faithful stewardship of His calling. Kaya po, every time na nakikita po natin ang cross na yan, maalala po natin na sa likod po ng mga nabanggit po natin na pinagdaanan ng Panginoon, rejected, mocked, suffered, ang dami-dami pong mga pinagdaanan niya. He betrayed, He was betrayed, but then again, He continued the mission because that cross was not an accident. It was a faithful stewardship of His calling. So ano ba tayo? Saan ba tayo tinawag ng Diyos? Ano bang mission field mayroon tayo? So wag natin siyang susukuan dahil lang tayo po ay nireject. Huwag ho natin susukuan ang mga una nating mission field, ang mga pamilya natin, dahil lamang hindi tayo pinapakinggan at tinutuya pa tayo. Baka ka tinutuya kasi hindi nakikita ang pagbabago sa iyo, o dapat lang, para mapalalahanan ka. Pero sa likod ng pagbabago na gaganap sa iyo, nakaranas ka ng panunuya, sa pamilya mo mismo, which is the first mission field mo, it's okay. Natural, masasaktan pa ka. Pero be reminded nung ginawa ng Panginoon.
We are created according to His likeness and image. Magagawa natin na magpatawad, magagawa natin, mag-focus pa rin, Lord, alam ko naman hindi ako magbabago sa pamilya ko. Itutuloy ko ang pananalangin ko. Continue the mission. At habang naghihintay ka, nananalangin ka na makakilala ang pamilya mo, magpatuloy ka na maghayo sa labas. Baka may gamitin ng Diyos sa iba na nagawaan mo ng kabutihan, nagamit ang buhay mo, sila ang magamit ng Diyos para ipaalala sa kanila. Kasi minsan po, or minsan madalas dito po sa lupa, mas gusto nilang pakinggan yung ibang tao kaysa sa atin. Marahil dahil masyado tayong magkakakilala. Marahil ang naalala po ng buong pamilya natin, yung mga pangit na karanasan po natin sa isa't isa. At dala po nung ginagawa din ng demonyo na deception, dahil ang ating pamilya, kung hindi nakakilala sa Panginoon, spiritually blind sila, bingi sila, wala silang makita ang pagbabago na nagaganap sa iyo kasi tinatakpan sila ng demonyo, kaya po mataimtim ang pananalangin natin. At minsan po, gumagamit siya ng ibang tao na nagawa natin ng kabutihan at sila po ay napagbubuksan. So maraming kaparaanan, kaya nga po sabi ng Ecclesiastes, diba, wag tayo tumigil or wag natin hintayin yung magandang panahon kapag tayo po ay magtatanim. Sapagkat hindi tayo makakapagtanim. Kaya po, tanim lang tayo ng tanim. Sapagkat hindi natin alam doon kung anong tutubo. Kasi ang magpapatubo noon ng Diyos. So ang trabaho lang natin is to spread natin yung gospel ng ating Panginoon every opportunity that God has given unto us. Kaya po, ang magiging response po natin, sa atin po, ito yon. God has also given us a mission. Ano yung mission na binigay po sa atin ng Panginoon? To serve. Kailangan natin maglingkod. Katulad po ng ating Panginoon, sabi niya, napunta ako dito sa lupa hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kung si Kristo, sinabi po niya na napunta siya sa lupa hindi para paglingkuran, kundi maglingkod, tayo rin na nag-imitate sa Kanya. Kailangan natin maglingkod. Because serving is a way of worshiping the great King of Kings. Ano po? So, yan ang mission natin, maglingkod. Kasi sa paglilingkod po natin, nai-influensyahan natin yung iba at doon nabubuksan po ang puso nila para mapapasok po ang mission na mayroon tayo, ang buto or binhi na itatanim natin sa puso niya, which is the Word of God. The salvation. Ano po? So, next po is to love. Mahalin. Kaya nga po, ang paalala po sa amin pong mga mentoring po, sa mga nagme-mentor din po sa amin, kasi importante po yung may nagme-mentor sa iyo. So may nagme-mentor din po sa amin, ang lagi niyang pinapaalala sa amin. May mga tao na kasamahan doon sa grupo mo na kindatan lang, tinginan lang, pag mayroon siyang pangit na ginagawa, nakindatan mo lang, ay sorry pastor. Oy, ay sorry, may cell group leader. So nare-remind ka agad siya. So napapaalalahanan siya. Pero may mga kasamahan tayo na kahit luwa ng mata mo, ginagawa pa rin yung mga bagay na hindi tama. Kaya sabi sa amin, ang paalala sa amin, pusuan mo na. Yun yung word na ginagamit sa amin. Mahalin mo na. Ang ibig sabihin, dibdibin mo na. Huwag mong didibdiban ha. Ibig sabihin, buhusan mo siya ng maraming panahon at atensyon at pananalangin para makuha mo ang puso niya. So, ganun po ang pagpapaalala po sa amin. Kaya, we have the mission to love. Ano po? Sapagkat pag hindi ho tayo nagmamahal, hindi po natin siya madadala sa paglilingkod sa Panginoon. And then the third one, to share the gospel. Napansin po ninyo, para ito'y naka-arrange eh. Maglingkod, magmahal, saka mag-share ng gospel. And then the last one po, to disciple others. So kompleto po yan. Ito yung mission na mayroon tayo individually. Not just the pastor, not just a cell group leader. As Christian, our mission is to serve, to love, to share the gospel, and to disciple others. Yan lahat ang trabaho ng bawat isa po sa atin if you want to fulfill na ang mission na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. May dahilan ng Diyos kung bakit Kanya tinawag. May dahilan ng Diyos kung bakit Kanya pinili. Kasi mayroon nakita ang Diyos sa iyo. Out of His love, gusto niyang magamit ka na ma-share yung love na naranasan mula po sa Kanya. So that's the mission that God has given unto us. So sa likod po ng mga rejection,
Sa likod po ng mga testing and trials that we experience po, may mission tayo, focus tayo doon. Maglingkod, magmahal, mag-share ng gospel, and most especially, to make disciple para po dumami tayo na maghahayag ng salita ng Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya po, ang tanong po sa atin dito, are we faithful steward of the mission that God has given unto us? So yun yung tanong natin sa sarili. Kung hindi tayo naging faithful sa mga nagdaang panahon, siguro ito yung pagkakataon. Pinapaalalahanan tayo, maging matapat tayo. Nang sa gayon, makita natin na nagbubunga yung panalangin na ating pong inilalapit po sa ating Panginoon. The second one po, ito po yun. Jesus stewarded His life. Mabuti niyang pinamahalaanan ang buhay na pinagkaloob sa Kanya ng ating Ama. Jesus managed His time, managed the strength that God has given unto Him, and most especially the life that God has given unto Him. He stewarded the life. Sabi rito sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, in-highlight ko po ito, who went about doing good. So makikita natin, yun yung ginagawa ng Panginoon. And healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So who went about doing good. So ibig sabihin, ang ating Panginoon, hindi niya sinayang yung buhay. He learned how to manage the time, ginagawa, who went about doing good, his strength, and the life that God has given unto him. So naging mabuti po siyang katiwala. Ano ang ginawa po niya? Sabi rito, Jesus managed, He served the people. Naglingkod po siya sa mga tao. He healed the sick. Nagpagaling po siya ng mga mamikaramdaman. He taught the truth. Tinuro niya yung katotohanan at pawang katotohanan. Kaya po ito yung lagi ko pong paalala sa atin Lalo po sa mundo po ng social media ngayon, ang dami pong konsepto ngayon na umiiral na ang ganda rin pong pakinggan. Nawa po, ang aking pong paalala po, lagi natin siya titingnan kung siya ba ay nakaangkla sa katotohanan po ng Diyos. Kasi marahil maganda siyang pakinggan, pero mali naman ang konsepto po niya at hindi siya nakaangkla sa katotohanan ng Diyos, wag na natin siyang paghinayangan. I-rephrase na lang natin yung kasabihan po na yon at i-connect natin sa salita ng Diyos. So ang ating Panginoon, He taught the truth, yun po ang trabaho natin. Magturo po ng katotohanan and discipled the 12. And then the last one, showed compassion. So ito yung mga ginawa po ng Panginoon during His earthly time. Naglilingkod po siya sa mga tao. Nagpapagaling po siya ng mga may karamdaman. Nagtuturo po siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Walang labis, walang kulang. At nagdisipulo siya ng 12 na magpapatuloy ng trabaho na iiwanan niya sapagkat siya po ay babalik sa langit. At yung 12 po na ito, kasama po yung 72 na disciple ng ating Panginoon, because the 12 is the apostle, yung 72 is the disciple, sila po ang nagpatuloy, kaya po nakarating po at marami na po ang nakakilala po sa Panginoon. At ginawa niya lahat yon sa pamamagitan ng pagpapakita po ng kanyang compassion. Ganun po ang trabaho po na ginawa ng ating Panginoon. He used His life for God's glory. So hindi po siya nabuhay dito sa lupa for Himself. He lived for the Father. Ganun po dito dapat tayo. Kaya po sabi doon, yung cross po na yon, finally, yung po yung nagbigay po, binigay niya ang kanyang buhay completely po. Ang tawag po dyan is stewardship. Using everything for God's purpose, even unto death. Yun yung ibig sabihin ng stewardship. Ginamit ang lahat-lahat na mayroon siya para po sa purpose ng Diyos. Ganon din po tayo. Hinihimay-himay lang po natin ang definition ng stewardship sa bawat aspeto ng ating buhay. But the real essence of being a steward, even to the last breath of your life, ay maipaglingkod mo po sa Panginoon. Kaya po, mayroon tayong dapat din na maging stewards tayo, na pag-aralan na natin to. We are stewards of our time. So kaya po, gamitin natin ng mga pagkakataon, yung mga araw na yan, binibigay sa atin ng Diyos, para po mabigyan po natin siya
ng kaluwalhatian. Do not waste your time by spending more of the problem that you are encountering. Kasi ang problema, hindi po siya tinatambayan. Dumadaan lang po siya. Kaya nga, ang paalala po sa atin, kapag ikaw po ay nag-aalala na, palitan mo ng pagsamba. Sa simula, parang ang hirap pong kumanta dahil mayroon kang mabigat na pinagdadaanan. Sa simula. Pero ituloy-tuloy mong kumanta ka at sumamba sa Diyos. Later on, parang lumalangoy ka na sa presensya ng Diyos. Umiiyak ka, hindi dahil malungkot ka, umiiyak ka kasi nararamdaman mo na ang pagyakap ng Diyos. And pagkatapos po niyan, masyadong aflip yung spirit mo. Kaya bago ka na uli, punong-puno ka na uli ng lakas, haharapin mo na uli yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Because sa pagsamba, nakakuha po tayo ng presensya ng Diyos. So, we are stewards of our time, use our time for God's glory, our abilities. Ang dami po natin gift. We are gifted to serve. Gamitin po natin yan para po mapaglingkuran po ang ating Panginoon. And then next po, our opportunities. Ano yung mga pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos? Grab that, having in mind that you are the steward of that opportunities. And then the last one, our resources. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung blessing, dinefine ko siya as responsibility. Para po magamit ko po siya. Ma-remind ako that I am just a steward and I am not the owner. So therefore, meron akong pagsusulitan, meron akong pagsasabihan na pwede akong sabihan na hindi kita kilala. Yun yung ayokong marinig, kundi ang marinig ko, well done, my good and faithful servant. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. That's why ang Holy Week po na to reminds us that our life is not our own. This life is just entrusted to us by God and to use it not for our glory, but for the greater glory of our God. So gamitin natin yan para po maluwalhati natin ang Panginoon. And then the third one, the last one po, Jesus is stewarded everything to the end. At ito po yung verse natin. Father, into your hands, I commit my spirit. Sabi ko kanina, ang word na to is not a sign of defeat, but this word is a sign of faithful stewards or stewardship. Ano po? So, makikita natin na dito po sa sinabi, sa ginawa po ng ating Panginoon, Jesus returned everything to the Father, His body. Binalik po niya sa Ama ang kanyang katawan by laying it voluntarily on the cross to die. Secondly, His strength. Yung lakas na mayroon siya, inipon po niya yon at unti-unti po niya yung ginagamit. Kasi nakakapagod yung ginagawa niya for how many? Yung maghapon, bago mag-alas 3, di ba? Mula umaga, grabe yung paghihirap na ginagawa sa kanya. Pagod na sigurado ang Panginoon. Kaya nga, mayroon pong nagsasabi, di ba, lagi parang encouragement sa atin. Kung titingnan mo ang Diyos during the time na naghihirap po siya, sasabihin niya, pagod na siya. Pero bakit hindi siya bumitaw? Nireserve niya yung strength niya. Kasi nga, iniisip ka niya. Iniisip niya tayo, alang-alang sa atin. Kasi kung hindi niya matatapos yun, wala pong kaligtasang matatanggap tayo. Kaya tayo nakakilala, kaya tayo naligtas, mayroon pong Diyos na nagkatawang tao para po kunin ang punishment na supposedly tayo po ang babata, pero binata na niya kahit nung tayo pa ay makasalanan. Yung strength na mayroon siya, pinagana niya yun unti-unti hanggang sa dulo. Kaya nang sa dulo, ang sabi niya, Father, into your hands, I commit my spirit. Why? Kasi natapos na niya ang trabaho na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Yung kanyang huling hininga, His breath, binalik niya ito sa ating Ama. And then the last one, the life that God has given unto Him. He held nothing back. That's faithful stewardship. Walang tinira na kahit na kaunti, inalay lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. And that's
the context of stewardship. That's why sabi ng Philippians chapter 2 verse 8, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Alam niyo po, importante yung pagiging obedient at importante po higit sa lahat yung pagiging humble. Naalala ko po yung aming pong mentoring nung Friday. Ang pinag-usapan namin, it's all about, yung topic po about heavens initiates and believers participates. Nag-initiate talaga yung kalangitan. At sa talino po ng Diyos na hindi masukat po ng karunungan ng kahit na sinong matalinong tao, may mga tao, ganito yung aming pong, understanding, yung aming pong mga naunawaan po na, di ba si Apostle Paul, siya po ay napakagaling na tao sapagkat ang kanyang mga professor, ang kanyang mga mentor ay hindi po mahihinang tao sa lipunan. Magagaling, mga dalubhasa. So kaya po, ang langit po ay nag-initiate. Hindi tao. Kasi kung tao nga naman, sasabihin lang ni Paul, sino ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Alam ko na lahat yan. Di ba tayo nga? Pag tayo po ay nagyayaya ng gusto natin dalhin, ikaw na yan, bata ka pa. Alam ko na ang gagawin ko sa buhay. So ina-underestimate yung pagiging kabataan natin. Kaya po sabi doon sa pag-uusap namin, ang Lord ang nag-initiate po kay Apostle Paul. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan na lumiwanag, nabulag si Paul, nabulag po siya dahil sa liwanag po na yan, at nakarinig po siya ng tinig ng ating Panginoon. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? So pagkatapos po ng pag-uusig po na yun, o pagkatapos po ng pagkabulag po na yun, may instruction ang ginawa ang Lord. Ano sabi? Pumunta ka doon sa lugar na yon, matatagpuan mo si Ananias. Right? So may tao po na pinili ang Diyos para po gabayan si Apostle Paul. So makikita natin, ang reflection po doon ni Pastor Gracia, nung siya po ay tinanong, sabi niya, importante po yung pagiging humble. Kasi dahil nga naman sa galing po ni Paul, kung hindi po siya naging mapagpakumbaba doon sa sinabi ng Diyos at hindi siya sumunod, hindi mangyayari yung bagay na nangyari na. Right? Hindi tayo mararating kasi si Paul po ang ginamit ng Diyos para sa mga hintil na tulad po natin eh. So, nag-initiate ang Diyos, kailangan may believer na magpa-participate. And Paul participated to God, Ananias participated to God, and even si Cornelius, may pinakita din ng Diyos sa kanya. Hindi po siya Hudyo, hintil din po siya, Romano siya, hindi po siya nakakilala po sa... Naghahanap siya, nagsisik po siya para sumamba sa Diyos, hindi lang niya alam kung anong dapat gawin. Kaya pa may pinakita ang Diyos na pangitain sa kanya, tapos pinakita sa kanya ang pangalan si Peter. Si Peter din po ay may pinakita rin sa kanya, kaya pinagtugma yon. Kaya nag-utos si Cornelius na puntahan si Peter, ayon doon sa pangitain na pinakita sa kanya ng Diyos. Nagtagpo sila, nagkita sila, kaya nagkaroon po ng katuparan po. So may participation po. So importante yung pagpapakumbaba. Kasi si Cornelius, another thing, hindi siya simpleng tao. Kilala siya. Almost a general. Pero nag-initiate ang Diyos. Kaya po kung meron po tayong somehow gustong dalhin sa Panginoon pero sobrang galing, manalangin tayo sa Diyos para ang Diyos po ay mag-initiate at ipapakita sa atin, sa kanila, pupuntahan mo yung tao na yon, siya yung magdadala sa iyo sa tunay na pagsamba. Pero kailangan ng humility. Kailangan ng pagsunod. Si Kristo po, pinakita po niya ang kanyang pagiging pagpakumbaba at ang kanyang pagsunod hanggang doon sa kamatayan. He volunteered himself to die on the cross for the purpose of saving the soul of humanity, for giving glory to the Father. So ganun din po tayo. Kaya po, ang tawag po dyan is true stewardship. Naging mabuti at matapat na katiwala si Kristo sa buhay na binigay sa kanya ng Ama. Pagpunta niya dito sa lupa, tinupad niya, ginawa niya ang purpose ng kanyang pagpunta dito sa lupa. Kaya di ba importante, nung ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, ang una pong binabago sa atin ng Diyos is the perspective. Kasi basag ang perspective natin. Wala tayong purpose in life.
Walang direction ng buhay natin. Kaya po nung matagpuan tayo ni Kristo, nagsuko tayo ng buhay, na-encounter natin si Kristo, ang pinapalitan sa atin is perspective. Bakit po? Nagbabago po ang pananaw natin sa buhay. Naghahanap tayo, ano ba ang purpose ko? Bakit ako nilikha ng Diyos? That's change of perspective. Dati hindi mo hinahanap yon. Why? Kasi pag nalaman mo ng purpose mo sa buhay, yun ngayon ang magpupulfill para matupad mo kung ano ang mission na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ang Panginoon, Jesucristo, alam niya, pagbaba niya dito sa lupa, alam na niya ang gagawin niya. Tayo rin, nang makakilala sa Panginoon, alam na natin ang gagawin natin. Alam na natin ang mga purposes ng buhay natin. Ang magdala tayo ng kaluluwa pabalik sa Diyos, magdisipulo tayo para po maging kabahagi tayo sa mission field na binigay sa atin ng Panginoon. That's the purpose of our life. Ano man ang trabaho mo, ano man ang aspeto mo, or kalagayan mo sa buhay, you are a soul winner. You are a disciple maker, whether you like it or not. Why? Because you are saved by God. The gift of life and the gift of salvation, binigay sa iyo na ng Diyos, not for no purposes. Ang purpose niyan para maging kabahagi ka sa workforce ng ating Panginoon. Kaya sa anumang bagay na mayroon ka, kaya mong magamit ka ng Diyos. Kailangan mo lang talaga maging focus sa kung ano ang tinatawag sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kahit wala ka pang kabisado sa Bible kasi hindi ka pa nag-undergo ng training, a simple invitation, a simple showing the testimony of the changes of life that you have, ay sapat na para mag-akay ng kaluluwa pabalik sa Diyos. Kaya lang, sobrang takot natin. Nawa, mapaghakbangan natin yan. At itong Holy Week na to, it reminds us that we have a mission. Ang mission natin, ipaalala sa kanila na may Kristong namatay. Bumaba dito sa lupa, naghirap para mamatay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. And to seal that salvation, He rose from the dead. And now sitting at the right hand of God. Ang ginagawa, naglo-lawyer sa atin. Nag-mediate sa atin. Kaya pag nananalangin tayo, address to the Father in the name of Jesus. Kasi si Jesus Christ ang nagsasabi, Ama, payagan mo yan. Tama yung sinasabi niya. O kapag nag-approve na si Jesus, ang lahat, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay yes sa God the Father. And through the Holy Spirit, magkakaroon po yun ng fulfillment. And that's how the Trinity operates in our lives today. So kailangan natin maging mapagpakumbaba. So kaya po, ano ang dapat natin maging ang stewards natin? Our response, this is my conclusion po. What should we steward as our response? Because of the cross, we must steward, number one, our life. The life that you have is not your own. It is just entrusted to you by God. Live for God, not for yourself. That's why sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi natin unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano mga kailangan mo? Then, idaragdag sa iyo ng Panginoon. So, live your life for God, not only for yourself. Second po, our time. Use your time for what matters eternally. Meaning, spend the time in the light of eternity. Ibig sabihin, counted for eternity. Halimbawa, may gagawin ka and it will use your time. Ask yourself, may halaga ba to? May value ba ito para sa eternity o wala? Then, mag-isip ka. So you have to use the time as a steward. Use time for what matters eternally. Our gifts. Anong talent mayroon ka? Anong regalo ng Diyos na talento na mayroon ka? Ano yung spiritual gifts? May gifts ka ba of teaching? May gift ka ba of wisdom? May gift ka ba of healing? Of deliverance? Of knowledge? Then use that for the glory of God. Lagi natin tatandaan ang paalala po sa atin ng Bible, the gift
or a spiritual gift that God has given unto us is not for our own benefit. Malinaw po ang Bible. Kaya sa iyo, binigay ng Diyos ang kanyang Espiritu at binigyan kanya ng bunga at gift ng Espiritu ng Diyos, not for yourself, but to edify the church. Pag sinabi edify, para po mapalakas mo ang simbahan. Sino ang simbahan? Hindi po itong bato na to. Yung tao, because tao is the church. Mapalakas yung tao, yung simbahan ng Diyos, the body of Christ, which is the people. So that's the purpose of gift. Hindi yan para po. Kaya tingnan nyo, di ba ang isang puno, marami siyang bunga, kinakain ba niya yun para sa kanya? Hindi. The reason kung bakit siya nagbubunga para makain ng iba. Para ma-strengthen yung iba. And that's the same principle. Kaya ka binigyan ng Diyos na maging magaling sa gitara, hindi yan para sa iyo lang. Para po gamitin mo yan sa pagpupuri sa Diyos, gamitin mo yan para mag-akay ng tao. Because maraming kabataan ang gustong matuto dyan, then use that for God's glory. Why? Kasi yun yung parang net mo eh. Di ba naghahanap tayo ng mga paraan or tools or bait, pain, kung paano natin makukuha yung mga isda? Kasi ang isda nasa labas eh. Wala dito sa loob. Kasi lahat po tayo captured na. So nasa labas yung mga isda na hindi pa po captured, nakawala pa. So anong mayroon tayo? Anong mga net mayroon tayo? Our resources, our life, our testimonies, our gift, use that as a bait, as a tool. Parang pain para pumadala natin sila dito po sa pamilya ng Diyos. So use your gift to serve others with what God gave you. Gamitin natin yan for God's glory. Sabi nga po doon sa aming graduation pong message po eh, ang in-illustrate po ni Dr. Bruce is yung relo eh. Kung ang relo, binigay sa'yo, pero nung pagbalik niya, dahil bumabalik-balik siya doon sa school, dito sa school, nakita na hindi niya man ginagamit ng batang yon. So sasabihin niya, pwede bang bawiin ko na lang ulit? Total, hindi mo naman ginagamit. So ganun din po. At another thing, dadagdagan natin, ginagamit mo nga, pero ginagamit mo naman sa kawalan katuturan, eh mas lalong masama yun. So babawiin sa'yo ng Diyos yun. So gamitin natin yan para po maparangalan natin ang Panginoon at maserve. And then that's our response. And then the last one, our resources. Anong mayroon ka na pwede mo magamit para maparangalan mo ang Diyos? Do you have your job? Do you have your company or somehow may negosyo ka? Then use that. That resource, may pera ka, marami kang pera, marami kang lupa. Ang daming simbahan kaya ngayon na nangungupahan. Kung marami kang lupa, portion of that, pwede mong ipagkatiwala sa Diyos. Kahit nga hindi mo pa muna ilagay yung title sa pangalan ng simbahan eh. Alam nyo, yun yung lagi naming panalangin at hanggang yung panalangin po namin. Dahil ang dami pong lupa doon sa Impanta ng mga bakante po, naghahanap kami ng tao na hihipuin ng Diyos. Siguro hindi pa sapat yung panalangin namin. Kailangan siguro namin mag-prayer and fasting. Para yung mga tao na yon ay hipuin ng Diyos at somehow, a 200 square meter ay hindi naman nga hingi. Yung bang mabigyan lang kami ng leeway na, o sige pastor, kahit 50,000 lang ibigay mo sa amin. Pwede nyo nang gamitin, tas hulug-hulugan nyo lang when able. Yun lang, okay na yun. Kasi importante po ang plano namin. Pagbabalik doon, talaga mayroon na kaming tamang lugar na hindi kami aalis sometime para po mayroon na kaming tamang locations. Ang hirap kasing tapos na yung mga paghayong ginawa natin, ang kailangan na natin is eksaktong lugar na kailangan natin tipunin sila para magpatuloy at magplano para mag-spread naman sila mula doon, yung mga katabi niya ay may spread out naman. So until now, we are praying. And I just hope lahat tayo may panalangin po na may hipuin. Kung taga-Impanta kayo, or may pamilya kayo sa Impanta na may mga lupa, tulungan nyo kami. Kung mga taga-Tanay kayo at may kakilala kayo, tulungan nyo kami. Or saan man kayo lugar na mayroon kayong kakilala o may lupa kayo, tulungan nyo kami. Magtatayo tayo ng simbahan doon sa tulong po niyo. That's how we respond to what Jesus Christ did on the cross. We have resources and then use that for the glory of God. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magmadali. Because salvation is very urgent.
Ang dami na pong mga nagaganap sa paligid natin na kailangan natin magtrabaho ng magtrabaho because we are in the last days, anytime, babalik ang Panginoon. Nawa, matrabaho natin ang pinapatrabaho niya sa atin. And in the end po, sabi po rito, the cross shows us the true stewardship means faithfully giving everything back to God. Lahat ng mayroon tayo ay hiram natin sa Diyos, gamitin natin lahat yan faithfully nang wala tayong tinitira para sa kanyang kaluwalhatian. That's stewardship. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon nung bumaba siya dito sa lupa at ginamit niya yung cross na yan para po mapalalahanan po tayo. Amen po. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Jesus did not give part of His life. Hindi niya binigay yung part ng buhay niya. He gave everything. Tayo, isa't kalahating oras, 2 oras lang minsan eh. Late pa tayo. Bumalik na naman ako, no? Pastor, tapos na yun eh. Pero pinaalala ulit sa akin eh. Kasi seryoso po ako na nakikiusap po sa inyo. Why? Mayroon po kasi panalangin ng simbahan. At nawa, tulungan nyo kaming manalangin bilang bahagi po ng pamilya ng Panginoon dito. We are praying na makadalawang services tayo. At the middle of this year. Kasi ang turo sa atin ng Panginoon, kung ikaw po ay magpaplano at mangarap ka ng pangarap na nagmula sa Diyos. Ibig sabihin po ng pangarap, a God-given, a dream that is coming from the Lord, pangarap na hindi mo kayang abutin. Kasi kung mangangarap ka na kaya mo nang maabutin, Lord, magdadagdag kami ng 10. Sigurado, hindi mo na kailangan ng Diyos doon. Kaya po ang turo sa atin ng Panginoon sa mga pag-aaral natin sa disciples making, mangarap ka ang pangarap na nagmumula sa Diyos. Pag sinabi nagmumula sa Diyos, hindi mo siya kayang gawin. God-given dream is not achievable by human strength. Kaya makikipag-partner ka sa Lord. Kaya nga magsasubmit ka sa Lord. Lord, pagkatiwalaan nyo naman kami ng 2 services. Kaya lang, pag ganun tayo, 30 minutes lang ang pagitan, para maidaos natin ang second service po, magkakaproblema tayo. Kaya nga po, we try. Alam nyo po, ito pong, simula pong nung way back, na nag-i-start po tayo ng on time, ang preparation po niyan is a second service. Because matagal na tayo nananalangin. Why? Paano ang sign na magdadalawang services na tayo? Ibig sabihin, hindi na tayo kasya dito. Since wala pa naman tayong budget, hindi pa binibigay ng Diyos sa atin kasi tinitest pa tayo ng Lord kung matapat ba tayo at mabuting katiwala. Ang option in church management, hatiin sa 2 services para makater lahat. Pinagtitibay natin ang cell group natin because ayaw natin mangyari yung mga naririnig po namin sa aming pong mentoring na marami pong mga Christian churches dito na malalaki na yung iba po lumilipat po sila ng simbahan. Alam niyo po ang sabi, hindi naman kami naaasikaso doon eh. So kaya po, pinapakita sa atin yan sa atin ng Lord, na patibayin natin yung mga cell group natin. Nang sa gayon, wala pong tao na hindi napapansin sa loob ng simbahan sapagkat may mga tao na pinili ang Diyos para yakapin yung mga tao na yon para sila po ay ma-address. Kung may panalangin, may panalangin. May mga tao na nangangalaga. Hindi man siya maabot ng mga pastors. Pero may mga cell group leader na matapat na gumagawa ng trabaho nila na silang nangangalingan ng mga tao na yon. Kapag nagawa natin yon, lahat ng bagay na yon, ako po'y nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos na hindi po maaawat ang pagdami po ng mga tao na dadalo sa mga pagtitipong tulad na to. Pero kailangan patunayan natin. Simulan po natin sa pagdating natin ng maaga. Amen po. Huwag kayong magagalit sa akin, ha?
Lambing ko lang po sa inyo yan bilang lead pastor po ninyo. Yun po yung gagawin natin. Lahat tayo mangarap. Mangarap tayo na one of these days. Kasi ang dami natin, kami sa loob ng simbahan, sa leadership, ang dami naming pangarap. Kung sasabihin lang po namin sa inyo, siguro one of these days, magawa tayo ng teaching para lang sa mga pangarap natin sa loob ng simbahan. Para ma-aware kayo. Kasi may bahagi po kayo, kahit po nakaupo lang kayo dyan ngayon, pero since dito kayo dumadalo, meron na kayo somehow reason kung bakit, kahit kaunti, bakit kayo nagbabalik-balik dito. Marahil somehow nakaramdam kayo na mayroong kayong kapayapaan habang nandito kayo sa gawain. Kasi kung hindi man kayo nakakaranas ng ganun, maraming simbahan ngayon, magkakatabi na tayo eh. Pero may reason kung bakit bumabalik kayo rito. Yung iba sa atin galing sa ibang simbahan. Pero bakit nanatili kayo rito? Kasi mayroon kayong nakikita. So ang panalangin ko po, makita nyo ng tuluyan para mag-engage kayo. Because sa pag-engage po natin sa ministry ng Diyos, doon po mas lalo natin maintindihan ano ba talaga ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Hindi mo yan matatagpuan sa pag-upo lang. Kahit manalangin ka po ng manalangin, hindi mo rin matatagpuan yan. Kailangan natin kumilos. Mag-engage tayo. As we engage, madidiscover natin, ito pala yung gift ko. Ito pala, dito pala ako tinawag ng Diyos. Ko-connect na ngayon doon kung saan ka nilagay ng Diyos sa loob ng ubasan na yon. At kapag narating mo yon, ikaw na ang pinakamasayang tao na Kristiyano sa balat ng lupa. Bakit po? Ang sarap kaya maglingkod sa Diyos na naglilingkod ka doon sa pagkatawag sa iyo. Doon sa gift na binigay sa iyo ng Diyos. Why? Kasi masaya ka doon. Kahit may mga pinagdadaanan ka, focus ka pa rin doon. Why? Kasi yun yung gift eh. Pero kung nagtatrabaho ka doon sa hindi mo gift, kasi hindi mo alam, mabilis ka ma-burden. Subukan mo kaya magpaawit, pero hindi ka marunong umawit. Saan tayo kumukuha ng kumpiyansa? Kasi napaghanda-handa tayo somehow. Nag-practice sila. Nalaman nila yung mga sunod-sunod na tipa. At nalaman nila yung kung saan papasok at saan titigil. May practice na ginawa, may engagement na ginawa. Kaya nagkaroon ng kumpiyansa. But of course, yung confidence na yun, inilatag natin sa Lord, nabuuin ng Lord. Kaya kahit kinakabahan, tumatayo, nagpapaawit. Pero may gift sila kasi ng pag-awit. Subukan natin kahit nag-practice yan, pero pa-north yung tugtog, pa-south ka, hindi talaga pwede. Tama? So, hindi yan matatagpuan kung hindi tayo mag-i-engage. That's why engage yourself in the ministry of God. For you to be able to understand, Lord, saan mo ba ako tinawag? Huwag natin payagan na matapos lang yung season of our life here on earth. Yes, ligtas nga tayo. Pero sayang naman ng oras na binigay sa atin ng Lord. Okay lang sana nung makakilala ka sa Panginoon tapos nalagutan ka na ng hininga. Hindi eh. May buhay ka pa eh. So gamitin natin nawa yun. Matagpuan natin na this Holy Week, may bakasyon tayo, mag-reflect tayo, Lord. Makipag-usap tayo sa Lord, Panginoon. Tulungan mo po ako na may engage ko po yung sarili ko. Kasi I do believe, ito tatandaan po natin. Hindi po totoo na wala tayong oras. Hindi yan totoo, hindi ako naniniwala dyan. Kasi meron tayong kasabihan, pag gusto may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Lahat tayo may oras, no matter how busy you are, siguro, hindi kami magmamayabang, reality, kung may busy siguro, busy rin kaming mag-asawa. Si Pastora Gracia, halos 3 oras, 2 oras na lang natutulog. Why? Lalo itong mga preparations para sa school year, ang dami niyang ginagawa. Pero nagreklamo, for God's glory, nagreklamo ba siya? Han, hindi mo na ako aatin sa simbahan. Kasi matutulog muna ako, puyat ako. Hindi. Why? Kasi she learned to engage her life to the ministry of God. Natagpuan niya yung purpose niya, kaya yun yung nagiging motivation niya na magpatuloy. Pero kung hindi tayo mag-engage, lagi tayong magsasabi, Pastor, wala kaming oras eh. Daming trabaho. I don't think so. Pero alam niyo po, pag nag-engage kayo na mismo ang gagawa ng paraan para maglaan ng oras para sa Panginoon.
And I do live with that. Kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, mas lalong gaganda. Why? Kasi nagkakaroon po ng, alam niyo yon, halaga yung buhay mo, nagkakaroon ng value. Kasi ang hirap po nun, Kristiyano ka, ligtas ka, pero walang value yung pagiging Kristiyano mo. Why? Paano ba nagkakaroon ng value yung pagiging Kristiyan? Pag nagkakaroon ka na ng impact sa mga taong nakakasalamuha mo, lalo na dun sa mga kaibigan mo. Kung hanggang ngayon wala ka pa ring impact sa kanila, parang walang nagbago, ayokong sabihin yung salita na baka hindi ka ligtas, ayokong gamitin yon. Kasi it's between you and the Lord. Pero nawa, mag-isip ka. Isipin natin po yon. Tayo po tayong lahat. Worship team. Bago tayo manalangin, nantihan nga natin, wala lang hahanapin pa. Sige. Let's worship the Lord. And as we worship the Lord today, makipagniig tayo sa Panginoon. Huwag natin tigasan ang puso natin. Sabihin natin, Lord, gamitin niyo na po ako. Turuan mo ako kung paano mo ako magagamit. Yes, Lord. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling niyo. Aming Ama. Papantay sa'yo. Wala nang yes, Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang mahanapin pa. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Hallelujah. Nag-iisang Panginoon. Yes, Lord. Once again, wala nang hahanapin pa. Yes, Lord. Nanaisip pa. Di mamalagi sa piling niyo. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, aming Diyos.
Panginoon, katulad ho ng aming pong inawit ngayon at pagsamba sa iyo, wala ho kaming ibang nanaisin pa, kundi ang manatili po sa iyong presensya, Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus, salamat po. Thank you, Lord, for the sacrifices that you have made on the cross. Dahil without that, Lord, wala ho kaming kaligtasan, wala ho kaming ngayon. Iyon po yung malaki po naming utang na loob sa inyo. And out of gratitude, Panginoon, gamitin niyo po kami mightily upang may mga tao ding maligtas gamit po ang mga patotoo po namin, Panginoon. You gave everything for us, Lord. Wala po kayong tinira. Nawa, Lord, meron buhay na binigay niyo po sa amin, pinagkatiwala niyo po sa amin, Lord. Yung kaligtasang pinagkatiwala niyo po sa amin, nawa. Yung oras, yung opportunities, yung mga talento, Lord, yung mga resources that you have entrusted to us, Lord, nawa magamit din po namin para mabigyan ka po namin ng karangalan. At lahat ng ito, Lord, ay para sa iyong kaluwalhatian. Lord, as we remember, Lord, this Holy Week, Panginoon, ang ginawa mo doon sa krus, hindi lamang po namin maalala, ang gampanin po namin. Because ito po ang maging simula na sa matagal na panahon, Panginoon, ay magpagamit kami sa iyo sa anumang paraan nais niyo po kaming gamitin, Panginoon. Sapagkat may dahilan ka kung bakit mo tinawag ang bawat isa sa amin at pinili upang kami po ay magamit mo mightily for the advancement of your territory, Lord, here on earth. Kaya, Lord, hubugin mo kami, gamitin mo kami, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, nang sa gayon, wala kaming trabaho na hindi po magagawa. Wala kaming unfinished business, Lord, na maiiwan sa pagbalik po namin sa iyo. Kaya, Lord, maraming salamat po sa iyo namin lahat. Ito tinitiwala, dakilang Diyos. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking pong mga kapatid na to. Lord, give them the right courage, Lord. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Kausapin mo sila, Lord, sa kanilang panaginip. Kausapin mo sila, Lord, sa kanilang pananahimik, Panginoon. Sa gayon, Lord, maalala nila yung pagliligtas na ginawa mo po sa kanila na hindi dapat mawala ng kabuluhan. Kaya, Lord, salamat po for reminding us na kami po ay may bahagi sa ubasang itong pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat, Ama. Naway, naparangalan ka po namin sa aming kalagitnaan, Lord. At patuloy ka pong maghari, patuloy ka pong manguna, Banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin. We surrendered everything unto you because apart from you, we are nothing. Equip us, Lord, continuously for the purpose of extending your territory, reaching out more souls, and discipling, Lord, every believer, Panginoon, upang makapag-transition po sila from being a believer to become a disciple of yours, from being called to become chosen, from being free to have dominion, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to increase our faith, Lord. Sa mga panahon na kami po ay nangihina, remind us, Lord, with your words, na hindi nyo kami pinapabayaan. And every time, Lord, na parang sukol na po kami, katulad po ni Moses, paalala niyo po sa amin during the time ng pangunguna mo kay Moses, dead end, but you made a miracle, Lord. Hinati mo po ang dagat po, Panginoon, na pula para makatawid sila. Kami din, Lord, anuman po yung parang dead end po ng aming pong story of our life or anumang mga pinagdadaanan namin sa aming kalusugan, sa aming mga pamilya, sa aming pananampalataya, sa aming mga negosyo. Parang dead end man siya, katulad po ng amitin, you will always make a way, Panginoon. Magtitiwala lang kami sa iyo. Katulad ng sinabi mo rin po sa Psalms 46 verse 10,
Be still and know that I am God. And know that I am God. Mananatili kami sa inyo, Panginoon. Kung napapagod kami, magpapahinga kami sa presensya po ninyo. At patuloy namin kikilalanin na ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo. Ang kailangan lang namin ay magtiwala, sumunod, magpakumbaba, at patuloy na magpagamit sa iyo. At ang lahat ng bagay, Lord, ay idaragdag niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na makapagsamba sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.